Magle-late kami ngayong araw dahil sobrang init ngayon dito. Okay na po. Okay na yan. Iyanta muna kami, $1.50 lang. Grabe talaga dito sa Costco. Life jacket lang pinunta namin pero ending, ang dami na naman namin nabili. Pero lahat naman naka-sale. Bumili kami ng sunscreen. Bumili na rin kami ng bag, cooler bag para sa mga picnic namin at gagamitin namin today. Dahil alam nyo ba, halos lahat ng gamit namin sa mga ginagawa naming adventure, hiram lang. Mostly sa landlady ko. Kung saan ako nagre-rent. Napakabait niya. Napahiram niya lang sa akin lahat ng mga gamit niya. Especially yung paddleboard na gamit namin. Hiram lang talaga yun. Hindi naman kasi siya madalas na ginagamit. Kaya practical lang din na humiram na lang din kami. Pero sa cooler bag naman, naisip namin mag-invest na sa ganito. Kasi ang ganda niya, oh. Natutupi lang siya. Pero na-expand siya. Sa oras na kailangan mo nang gamitin. Like, we're slowly investing na ngayon sa sarili natin. Parang mas practical din kasi sa atin na maghiram lang. Kasi yung mga gamit na hinihiram natin, seasonal use lang naman. Oo, Diba? Like tsaka paddleboard. Mapagbigay kasi yung mga tao na hinihiraman natin. Parang willing din sila magpahinga. Ginagamit lang naman namin siya every once in a while. Kung hindi naman namin araw-araw ginagamit, essential use, Tapos parang may mahihiraman naman na available lang din. maghihiram na lang kami. Yeah. Kasi yung hihiraman namin, hindi naman nila araw-araw din ginagamit. So, might as well, hiramin na lang namin. Life hack. Just good din pala, no? Pag sa simula, if you wanna own something, magandang hinihiram mo muna yung bagay na Kung yun. may mahihiraman kayo. Oo, kasi para at least you get to see what it's like to own that product. Or else, Tsaka kung nagandahan ka na din sa product, ay parang ano ko na to kumpara sa iyo ba talaga or ano. Kasi yan yung one reason bakit natatambakan tayo ng mga gamit. Yung pag may gusto tayo, binibili natin agad. Tapos once lang pala magagamit. Oo, yung saya, mabilisan lang. After a while, nakakalimutan na natin gamitin. There's a specific place dito sa BC na napakaganda. Kung makikita nyo yan yung view, di ba? May community dito. Ang tawag to Biano. Yan yung dream place namin ni Jem. Diyan namin gusto bumili ng bahay. Ang gaganda ng mga bahay dyan. Imagine nung gigising ka sa umaga, tas yung makikita mo sa bintana mo is this mountain range. Ayan dyan mga bahay Soon. Sabi ko naman kay Jem, ngayon hindi namin afford na parang experience namin, hindi pa namin ma-comprehend na afford ba namin to. Pero sabi ko kay Jem, base sa mga nakikita namin dito sa Canada, yung mga Pilipinong matagal na dito, they start with a humble beginning talaga na nag-start silang wala namang bahay. Pero after years, Yeah, kaya nila. Maanad sila. Nakakapagpundar sila. Ibig sabihin, kaya nila. oo, so Kaya nila. kaya namin din. Hindi siya malabo. I mean, hindi siya yung imposible na matupad. Papunta sa lake, dadaanan pala namin ang one of the driest region ng British Columbia ng Canada. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga bundok dito ay maladesyerto. Bago kami pumunta dun sa lake, may nadaanan kami ditong farm market. Titignan natin kung ano yung paninda nila. Napadpad kami ngayon sa Hastings Farm Market. Hindi lang sila fresh produce market dahil kilala din sila sa mga baked goods nila. Alam niyo ba si Jack, ang gusto niya talaga pupunta sa lake. Ako gusto ko yung bago ka pumunta ng lake, yung mag-i-stop over muna. Which is ito yun. Parang sa Pinas, dinadala lang namin yung vibe na road trip sa Pinas. Alam niyo sa Pinas, kung may gusto kang puntahan, along the way, ang dami mong stop. Oo, may madadaanan kayo sa daan. Ang ganda Alam mo gagawin ko dito? Pang waffle. Gagawa ko peach cobbler. Parang Bili kaya maliliit tayo. na apple. Masarap? Yes, grabe. Cherry lang na nasanayan namin, ganito. Pero ito siya light siya. Tamis. First time nga namin makakita ng ganitong klaseng cherry. Nakatikim na ba kayo nito? Matamis-tamis siya sa regular colored ones. Sakto pala, love. Kakainin natin to sa lake. Okay na to? Okay na to. Guys, grabe. Ang laki. Magkano yan? 7. Okay na kasing laki ng mukha ko So, buti na lang talaga, bumili kami ng cooler bag. Mas malaki na yung paglalagyan namin. Ang dami na namin mga idadagdag. Okay, let's go. Magkano tayo sa
sa lake. Grabe nga yung usok. Pagkarating namin sa lake na pupuntahan namin, saka naman lumakas ang usok ng paligid. Grabe ang smoky. Mabilis lang siguro kami dito ngayon at baka ubuhin kami pag uwi dahil sa smoke. Ewan ko ba, ganito na talaga dito sa British Columbia, sa buong North America. Madalas talagang may forest fire. Ito yung kinakalabasan. Sobrang mausok. Tuloy pa rin ang adventure. Grabe. Ito yung dahilan kung bakit ang ganda ng lake na to para sa amin. This island just reminds me of Philippines. Wala pa akong napuntahang ibang lake dito sa Canada na may island yung lake. Ito lang. Tsaka ang ganda pa ng tubig niya, color blue. Galing may shore dito. Dito na siguro kami pwesto ni Jam. But I don't think kung tatagal kami dito sa area na to kasi magpa-paddleboard kami. Sino mag-aakalang sa tabi ng Highway 99 na to ay isang paraiso ang matatagpuan mo. Kaso, may problema. Ang usok talaga. Concern ako sa lalanghapin namin ito kung magtatagal kami dito. Kaya inisip kong maligo na lang siguro kami dito sa Pangpang. And wag na lang muna mag-paddleboard. Grabe, sobrang kapal ng usok. Change of plans. Bakit? Sobrang kapal ng usok. Kaya hindi na lang tayo magpa-paddleboard. Mag-picnic and maligo na lang tayo. Ayaw mo dito sa may island? Alright, pupuntahan kami isang side netong lake. Yeah, kung magpa-paddleboard tayo, matatagalan tayo. At pag natagalan tayo, baka pa magka-sore throat pa tayo bukas. Imagine lang, akyatin mo yan, pero magkakaroon ka ng bahay na pangarap mo. Ay no, mababa nga yun compared sa iba. Yeah, hindi, pero dyan ka diretso. Sabi naman, pinatay mo na lang sana ako. Pwede hagdan? Naglagay na sila ng hagdan. Galing! Ma'am, kung sino naman yung gumawa nito, thank you. Dito, abay, slide. Ang bait niya talaga, nilagyan niya nito. Thank you so much. Ang sarap Ang ganda. maligo. Ma'am, ang ganda dito para You know what I'm thinking? Skinny dipping? grabe naman, sa araw, be. Gabi ba yun? Okay. Hindi ako na-inform eh. Ito na ang spot namin, guys. Hindi talaga siya yung pupuntahan for public. Sa Yeah. gilid lang siya ng daan. Kaya tignan nyo, hindi siya inayos. Hindi siya talaga patag. Mga good finds lang talaga siya. Itong lake na to, wala. Gilid lang talaga siya ng daan. Actually, walang ano dito, love, yung mga picnic table, like park, designated Dito ba picnic tayo sa area. Diyan na lang tayo? Galing mo talaga mag-choice, ha? baba? Wow! Kanina pa kami hindi kumakain. Anong oras na? Alas 2 na, hindi pa kami nag-breakfast. This is our lunch. Sarap ng pitch na to, naiinis ako. At pala, nagdala ako upuan. Ano kung alam kong hindi tayo magpa-paddleboard? Kaya mo lang, sige na. Hindi na tayo. Tulutuan na naman Uy! kami. Lumi! Lumi. Grabe. Saan natin painit adobo dito? Ito na plato natin. Gusto ko sa'yo. Ito na yung luto naming adobo. Papainit na lang. Woo! Lagyan natin konting tubig. Uy, lalala, natanggal! Patulong, kunin mo na! Sarog na siya. Hinaan mo kaya, tunog na yung baba. Lagyan natin tubig. Okay na. Lagyan ko na. Sige. Huwag dyan, ito oh! Ayan ba? Akala ko tubig sa lake. Sarap. Sarap magkamay. Kaya tayo. Kaunta. Ito sinasabi ko na nung uwi natin sa Pinas. Sabi ko, may mga ginagawa tayo dito na mahirap palang gawin sa Pinas kahit na mas marami dong mga magagandang tanawin. Kasi yung init yung kalaban mo eh. Parang masarap lang lumabas dun pag bandang hapon na. Ang laking factor kaya ng weather. Hmm. Kasi yung maapektuhan yung katawan mo, yung mood mo. Ngayon ko lang nalaman ang difference ng high humidity and low humidity. Mas prefer ko ang low humidity. Countries like
mga northern countries, tulad dito. Dito sobrang init, nakakapasok yung araw, pero okay lang sa hinga, magaan yung paghinga mo. Ba't doon? Di ba sa Pinas parang ang bigat? Ikot muna kami, then magsiswimming ako. Si Jam hindi kaya yung lamig. Malamig na. Di ko tayo? Di mo talaga kaya? Kaya mo yan. Try ko muna, ako muna. O ikaw muna. Si Jack muna. Tignan natin kung makakaya niya. Sakto nga lang. Parang... Cold spring lang sa Pinas. Oo nga. Hindi, pag matagal, tignan mo nga. Ah, sarap. See? Ang sarap. Eh, Ang sarap. ano ka na nga eh. We. Malamig na. Pero pag magkasama tayo dito, tara, magsasaya tayo. Malamig eh. Tignan mo itsura mo. Like, masarap. We. Oh, lalo na pag gumagalaw. Hindi mo kaya. Tignan mo yung mukha mo. Oh. Ew, puro lumot. Dito ka kaya. Dito ka banda. Ganito yung mga lake dito, guys. Kung makikita nyo, akala nyo sobrang linaw. Pero pag naapakan mo yung buhangin sa baba, ano talaga siya? Mud. Kaya tingnan nyo, oh. Dito Putik. ka kaya. Kaya mo. No, naano ko yung lamig sa paa ko. Ang lamig. Alam mo, nasa isip mo lang yan. Ang lamig. Ang lamig kasi. Ay, ang ganda dito. Kaya nga mas okay Dapat na pala dito tayo na may privacy pa. Kaya nga. Ay, love, ang sarap mag-swimming. Nice! Grabe, malamig na kasi yung hangin. Malamig pa yung tubig. Problema, walang araw. Kaya kami nag-lake kasi kanina sa pinanggalingan namin sobrang maaraw. Akala nga namin sobrang init ngayon pero hindi pala. Morning comes with the early summer light. Uy, grabe, pababa na to. Gently by the way. Ito kalalim. Uy, wag mo ko. Malalim. Malalim. Wag mo ko hilain sa baba. Malalim dito. Lang, ang sarap talaga mag-swim. Cherry for you. Tatlo to. That means, I love you. Thank you. Ang galing, no? First time ko makakita ng gandong cherry. At sobrang tamis niya. Yeah. Mas matamis pa siya compared dito sa red. Ang sarap. Hey guys, today we're gonna play that game. Yung game na couple has to know each other's favorite. But the problem is, Jam doesn't want her head in the water. So, I'm gonna be the one guessing her favorite. Just me. My favorite food is lechon kawali. My favorite food. What's my favorite food? Ha? What's my favorite food? Lechon kawali. Nakinig niya. Hindi! Alam mo, tama? My favorite color is white. Come here, come here, come here. What's my favorite color? Jam's favorite color is turquoise or peppermint. Mali. Nagbago na! It's white. Anong white ka dyan? It's white. It's white. When we first started dating, that's the color you said. Yeah, I That's know, why I but it painted changed. you and the background is that color. It changed Wait, over na? the years. Yeah, I'm classy na, di ba? My favorite fruit shake is mango shake. Dito ka, dito ka. Para tayo na sa Antarctica kami. Ayoko na lamig. Mahirap to. Ang lamig lang, ayoko na. What's my favorite fruit shake? Passion fruit. Mali. Dragon- Mango shake, mango shake.
Last month lang, sabi mo, favorite ko na to. We're drinking passion fruit drink and you said, this is now my favorite. Fruit shake! Kaya nga, May shake! Shake ba? Ah, shake? I thought Fruit. fruit flavor. Fruit shake! Ang lain Uy, violet na yung lips mo. Ang lamig na. I don't wanna do this and it's so cold here. Look at our view, guys. Na-enjoy na namin tong lake day, kaya okay na to. We're gonna wrap it up. Liligpit na kami. Salamat sa panonood. Kung umabot kayo hanggang dito, maraming salamat sa pagsubaybay. Sana ma-like nyo tong video at malaking tulong to sa amin. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na rin kayo. Kami nga pala ang German Jack. Laging tatandaan. Ang buhay ay weather. Hindi, iba Iba yun. pala Kuya yun. Kim yun. Make memories while you still can. Tingnan yung katabi namin. RV, bahay van. Sign na ba to? Kanta oh. Dito kasi sa Canada, nirerentahan lang to. So, inisip namin ni Jem, what if magrenta din kami ng ganyan tapos mag-road trip kami? Hindi ko alam kung magkano yung ganyan. Guys, kung may nare-recommend kayong kantong narerentahan dito sa Canada, suggest naman kayo para ma-check namin at gusto rin namin ma-experience ni Jem. Since pangarap ko na rin talaga na magkaroon ng bahay van, gusto ko munang ma-experience yan. Like paano yung buhay ng nakatira sa isang ganyan.